Attorney, yun nga po, no, meron pong binabanggit ang Kamara bago sila magsarado dito pong nagdaang pong June 11 na nagpasa sila ng resolusyon yung pong certifying that the impeachment proceedings initiated on Feb 5, etc. Ano po, ang binabanggit mo nila nga dito, ito raw po ay tugon nila doon sa sinasabi po na pangangailangan ng sertifikasyon. Ito ho ba'y natanggap na po officially po ng court? Kasi nga po kung inyo pong tutunghayan ang naturang order po ng ating pong impeachment court, kasama nga po dito yung binabanggit po na paghingi ng kaukulang pong sertifikasyon sa Kamara de Representante. Attorney, balikan lang po natin. Natanggap na ho ba ninyo yung resolution number 2346 ng Kamara tungkol po nga dito sa sertifikasyon na sila po daw ay sumunod sa mga panuntunan sa paghahain po ng articles of impeachment? Manong Ted, thank you dyan sa ginawa ng Kamara na yan, no? Dahil the impeachment court welcomes the compliance of the House of Representatives with the order. Ngunit hindi pa namin nare-receive yung official na compliance o filing ng mga House prosecutors attaching that resolution. So as of today or this morning, wala pang official na communication from the House regarding that. Ayun, opo. Kung wala pa pong official nga po na komunikasyon ang Kamara tungkol sa House resolution na ito, yun pong sinasabi nila sa press conference that they will respectfully clarify sa court itong mga orders na ito. Kanya rin po nabalitaan. Meron na ho ba silang official communication para po sa clarification dito po sa mga order po ng court? As of today din at kahapon at saka this morning, wala pa rin ganong pinafile yung House prosecutors. Ina-expect natin yung motion for clarification na if ever today nila o by Monday nila mapafile yan. However, hindi rin naman malabo yung nakalagay doon sa order ng impeachment court. Napakadali lang po yun. At kaya nga po nagawa nila yung resolution 2 days ago ay dahil klarong-klaro po na attestation po tungkol po dun sa walang pagkakalabag doon sa 1-year bar rule. At yung pangalawa po ay I don't think sila yung makakapag-pass ng resolution ratifying and certifying the actions of the 19th Congress because it entails for the Congress to wait because hindi pa po nabubuhay o napapanganak yung 20th Congress. Okay, opo. Sabi nga po ninyo, napakaklaro naman po ng order po ng court. Pero ako lang po bilang isang pangkaraniwang mamamayan ay gusto lang po ng clarification dito din dahil doon po sa motion mismo ni Senator Judge Cayetano, klaro po naman po ang binabanggit niya po dito sa kanyang motion, di ho ba, no? Ang sabi po niya dito, no? Sa kanyang motion, binabanggit po na the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, etc., etc. Opo, pero dito po sa order po ni Presiding Officer Chis Escudero, ang hinihingi po ay attestation. So, meron ho bang legally kaibahan yung certification sa attestation? Pareho lang po yun, no? It's just a matter of terminology. Ang certification po or attestation, ginagawa po yan under oath kapag ordinaryong mga filings po sa ordinaryong korte. So kami pong mga abogado, bine-verify po namin yung laman ng isang complaint o ng petisyon at ito po ay ipapanumpaan namin sa notaryo publiko. So that is the official act na para mag-sinyalis po sa korte na lahat po na nakalagay doon ay above board at lahat po ay nagko-comply doon sa requisitos. Ganun po yung hinihingi rin sa House of Representatives, ngunit alam naman po natin na hindi po ganun ang formal na aksyon ng isang branch of government katulad ng Kongreso at ito ay will take the form of either a bill or a resolution. And I think ang resolution nga po ang ipinasa nila 2 days ago at yun di po in-expect nating ma-receive in the next few days. Okay, so to be more precise sa ating pong dito pagkakaunawa, yung pong inihain na resolusyon kung sakasakali po matatanggap nga ng impeachment court ng House, is enough para po dito sa first order na attestation, meaning hindi na po hihingi ang court ng bawat isang pumirma doon po sa articles of impeachment ng kanyang kaukulang pong affidavit na pagpapatotoo na talagang pinirmahan niya yon?
That is a good question, Manong Ted, no? Pero hindi ko rin po kayo masasagot regarding that matter kasi hindi po ako yung impeachment court. Depende po yan, no, doon sa mga senator judges if they will already accept the compliance from the House. But kung ako po personal, ang yung tatanungin, parang okay na naman po yan dahil po alam naman po natin ang procedure sa House of Representatives po, parang parliamentary procedure po yan. So nung pinapanood po natin yung nangyayari doon, parang umano naman po, nag-comply naman sila doon sa House procedure nila ng pagpapasa ng isang resolution o ng isang bill po. Tinanong po yung floor kung merong objections, wala naman po at wala naman tumayo din para i-divide po yung House para sa nominal voting. So mukhang okay naman po yung ginawa na yun. Of course, as to the others po, ipapasyoon na lang naman po natin na regular po yung ginawa ng House. Okay, yan po ang so far po, ano, pero sabi nga po ninyo hindi ko kayo makakapagsalita mismo, no, sa magiging pagtanggap dito ng impeachment court eventually. Opo. Okay. Inyo na hubang na relevant dito po sa aking babalikan na ating pong pag-uusap tungkol sa attestation na hinihingi po ng court, no? Nabasa niyo ho ba ang official na pahayag? Ayun po ito i-publish sa Philippine Star, no, ng Philippine Constitution Association Incorporated. Sa binabanggit nilang mga puntos, no, dito po sa nangyari nga sa pag-remand, no, na pagbabalik po sa Kamara ng Articles of Impeachment. Ang binabanggit po dito, no, sa, if I may read, fundamental question of law is the mere lack of certification from the House of Representatives sufficient to justify remand of the case and suspension of trial. Sabi po dito, PhilConsa submits that no such requirement exists under the Constitution or established impeachment practice. To create such a requirement ex post facto undermines both the separation of powers and the rule of law. Ano po muna po ang reaction kaya dito po ng ninyo po at ng court? Ano po kung maaari lang? Yung mga ganyan pong mga criticism o mga opinion po ng iba't ibang mga lawyers po, constitutionalists at ng general public po, ina-expect na po yan ng impeachment court and they welcome it as part of a political process. Sa ordinaryong mga kaso pong umaabot sa Korte Suprema, tinatawag dyan sub judice, bawal magsalita o bawal atakihin yung mga desisyon ng Korte Suprema. Kaya wala tayong narinig ng mga ganyan na mga statements mula sa mga iba't ibang mga abogado. Pero dito po, dahil ito ay political process sui generis ng impeachment court, normal po na magkaroon ng mga iba't ibang mga pahayag o mga hindi po pag-agree sa mga akto ng impeachment court. Ngunit paalalahanan ko lang po lahat ng mga publiko na ang impeachment po ay ibinigay, ang impeachment trial po ibinigay sa Senado, who has the sole authority to try and decide the case. And kung titingnan lamang po nila yung desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas sa Francisco at Gutierrez versus House of Representatives, dalawa po yan, nagsasite po yung dalawang kaso na yon ng Nixon versus US. Ito po yung unbanked case sa Estados Unidos kung saan kinopya natin yung impeachment proceedings natin, pati po yung proseso ng impeachment, at sinasabi doon na ang Senate po ang may total authority over the issue. At wala pong limitasyon yung kung paano i-decide ng isang impeachment court sa katulad ng Senado kung ano yung mga proseso nila at kung paano nila gagampanan yung kanilang tungkulin under the Constitution. So yun po yung sagot po doon para po malaman lang ng mga tao na kung anong legal basis ng impeachment court. Apo. Sino po ang ponente sa binabanggit po ninyong jurisprudence? I think yung Francisco and yung Gutierrez, hindi ko maalala po yung ponente, but those are unbanked decisions by the Philippine Supreme Court. At yung Nixon versus US po, unbanked naman po yan ng US Supreme Court po. So it was cited in those two cases of the Philippine Supreme Court. Opo. Yung bang Philippine Supreme Court na binabanggit niyo po na pinanggalingan po ng jurisprudence na ito, yung ba yung panahon ni Renato Puno bilang Chief Justice? Ay, hindi ko po sigurado, hindi ko po na-check. Pero salamat po sa tanong na yan. At pagkatapos sa interview na ito, i-check ko kung sino yung ponente. Hindi ko po napansin kung sino. Kasi po, ang lumagda po sa statement ng PhilConsa ay ang dating punong maestrado, Renato Puno mismo. Opo. For your information, Ngayon, so sinasabi po ninyo, dahil nga dito po sa inyong binabanggit na jurisprudence na kumbaga sa question ng grupong PhilConsa at iba pa hong mga legal minds na wala naman yan sa impeachment rules yung remand na iyan. Opo. Ang inyo pong katwiran ngayon na ang impeachment court
Opo, dahil sila po lamang ang may kapangyarihan sa impeachment trial, makakagawa sila ng, kumbaga, they can introduce, if I may say, they can improvise or they can introduce new rules or regulations even wala ito mismo sa impeachment court procedures na written and promulgated by the Senate. Ganun po? Si Justice Carpio Morales, pareho po sa Francisco case at saka sa Gutierrez case po. Doon po sa katanungan ninyo, no, dahil po doon sa power po ng Senado bilang impeachment court, they have the sole power to try and decide po, and applying that Nixon case po, wala pong limit ang kung paano po yung proseso na gagawin nila, except po yung self-imposed limitation po nila na nakalagay po sa House Rules. Ang Constitution po, hindi po lahat ng mga detalye inilagay ng ating constitutional framers sa Constitution, dahil nga po ito po ay tinatawag na living Constitution, at hahayaan po yung times of the time at yung wisdom po ng mga hukom, ng senator judges at the time, kung paano po nila gagampanan yung kanilang textually demonstrable commitment na ibinigay ng Constitution sa kanila. So ngayon po, yung nakita natin na nangyari nung 2 days ago, ito po yung gawaing balancing ng interest po ng impeachment court. Kasi po merong issue daw po, sabi ni Senator Judge Bato de la Rosa doon sa articles of impeachment, meron siyang ni-raise na infirmity, kaya po siya naghain po ng motion na i-dismiss po, at ngayon po meron namang objection yung mga ibang mga senator judges, katulad po nung minority sila Senator Coco Pimentel at saka si Risa Ontiveros. Kaya po, para po hindi po na humaba yung usap-usapan nung mga panahon na yon at yung deliberasyon, ay nagkaroon na lang po ng pag-persuade po ni Senator Judge Cayetano kay Senator Judge De La Rosa na gawin na lang po, i-amend at i-remand na lang po pabalik sa House po para po makahingi ng mga additional information. Ito po yung ginagawa usually ng mga hukom. Katulad po, litigator ako, pag naghain po tayo ng complaint sa korte, titingnan muna ng korte kung lahat ba ng compliance po sa formal requirements ng paghahain ng kaso ay nandun ba. So ganun lang po yung ginawa ng ating impeachment court. Opo. Sige po, salamat na marami, Attorney Reggie. So